Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibyan natin, doble nakaw ginawa ng mga Marcos. Supreme Court di pinalampas si PBBM. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago po natin simulan to mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa Pinas News Review, ayan, pakisubscribe naman po. Maraming salamat at eto na nga, simulan na po natin to. So mga kababayan, simulan po natin ang ating balitaan dito po sa Ang Balita Ngayon. Ayan sabi po ni Atty. Vic Rodriguez, nako, doble nakaw ang mangyayari kung taxpayers money ang ipansa uli sa 60 billion ng PhilHealth. Nako, mariing binatikos ni Atty. Vic Rodriguez ang paraan ng pagbabalik ng 60 billion pondo ng PhilHealth kasunod sa unanimous decision ng Korte Suprema. Iginiit na ito'y dobleng pagnanakaw kung kukunin din ang pondo mula sa 2026 budget. Abaw nga Ito pala yung sinasabi ni Senator Tito Soto na inunahan na daw nila yung Supreme Court, no? Hindi pa man daw naglalabas ng desisyon, ng ruling ang Supreme Court, ay inunahan na nila. Kasi binalik na daw nila yung pondo doon sa 2026 national budget. Aba, sabi pa dito ni Atty. Vic Rodriguez mga kababayan na doble nakaw at paggisa sa ating sariling mga mantika ang magaganap kung mula sa available funds ng 2026 national budget kukunin ang 60 billion ninakaw. Totoo naman. Diba? Totoo naman po mga kababayan. Doble na kasi yung kinuha nilang yung 60 billion na pondo ng PhilHealth, hindi naman yun hindi naman yun parte ng national budget mga kababayan. Yun po ay talagang existing. Kaya nga tinatawag nilang excess fund di ba? Sobrang pondo, di ba? Existed na yun Ngayon, itong 2026 national budget, uutangin pa po nila yan Diba? Kaya pala, ikaw talaga, President Marcos Jr., wala ka talagang isang salita. Akala ko 3 months ago nung sinabi mong ibabalik na po namin yung 60 billion kasi mayroon tayong savings. Diba? Sabi niya kung mayroon po tayong savings, bakit po kukunin na naman doon sa 2026 national budget yung 60 billion? Bakit kailangan yung pondohan sa 2026 budget? I-existing na yun Isasauli lang yun Hindi na uutangin yun Nako, nakakapanggigil ito mga kababayan at nakakakilabot po ang kanilang ginagawa pagdating sa budget. Grabe ang mga taong ito mga kababayan. Isasauli na lang. Babudgetan pa sa 2026. Ano to? Lokohan? Saan na pala napunta yung 60 billion? Kung ganon. Diba? Kung ang pagsasauli ng 2026, ng 60 billion ay mapupunta sa 2026 budget, saan napunta itong 60 billion na ito? At bakit kailangang isama doon sa 2026 national budget? Hindi po ito million Hindi po ito millions. Billions po ang pinag-uusapan dito. Ano naman kaya ang sasabihin ng House of Representatives? Mukhang mukhang palubog talaga ng palubog itong administrasyong ito. Ang hirap niyong ipagtanggol. Kung ako ang vloggers na taga-suporta dito, ang hirap niyong ipagtanggol. Diba? Ay nako, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Samantala, ito yung balita, isa pang balita mula po sa The Manila Times. Hindi lang pala mga kababayan 2025 national budget ang may problema. Yung unconstitutional.
pati pala yung 2024 budget, unconstitutional din. Ito, sabi po dito ng isang Supreme Court Justice, okay? Supreme Court Justice criticized Marcos Jr. for unconstitutional 2024 budget. Aba, nako po Ayon po yan kay Senior Associate Justice Marvic Leonen, said that President Ferdinand Marcos Jr. committed grave abuse of discretion by issuing a certification of urgency to rush the passage of the 2024 national budget, an act which rendered the entire spending law unconstitutional. Ayun. Unconstitutional din po yung naging pagpasa ng 2024 national budget. Anong nangyayari dito mga kaubayan? Akala ko ba ang gobyerno ay para sa taong bayan, no? Pero ang nangyayari ngayon mga kaubayan, parang gusto lang talaga nilang magpayaman. Hindi pa ba kayo? Katayong mga ordinaryong Pilipino, nabubuhay naman tayo kahit papano, di ba? Kahit hindi tayo mayaman, kahit sakto lang, di ba? Nabubuhay naman. Pero itong mga hinayupak na ito, sobra-sobra ng yaman, magnanakaw pa rin. Aray ko po. Nakakadismaya po ang ating gobyerno. Sana silipin din po yung mga nakaraang national budget, no? From the start of the administration of President Bongbong Marcos Jr. Kasi hindi natin alam, baka hindi lang 2024, hindi lang 2025, at hindi lang 2026 ang magkaroon ng unconstitutional na mga something. Di ba? Nakakadismaya po ang gobyernong ito mga kaubayan, no? Pagdating po sa pera, napakabilis po nilang gumasta, pero pagdating po sa kapakanan ng taong bayan, mapapaaray ko po ka na lang talaga. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang at eto, bago po natin i-play yung ating video, pasadahan muna natin si Auntie Claire at si Sandro Marcos. Sabi po kasi dito ni Auntie Claire, no? Si Claire Castro believe sa ipinamanas ulitin po natin. Si Claire Castro believe sa ipinamalas na katapangan ni Sandro. Bagamat nakiusap na putulin ang live stream, iginit ng Malacanang nakahanga-hanga pa rin ang naging pagharap ni Sandro Marcos sa ICI na itinatag ng kanyang ama. Talagang kahit kailan. Sino bang sino bang matapang na magtatanong dyan kay Sandro Marcos? Siguro ko yung mga tanong dyan, mga basic lang, di ba? Kasi, yung pinsan nga ni ni President Bongbong, si Speaker, di ba? Nakalusot. Eto pa kaya, hindi makalusot na anak ito. Ito, patutunayan po natin hindi po talaga matapang itong si Sandro Marcos. Itong post na ito, sabi po ni Sandro Marcos, mga kabayan, sabi po dito ni Sandro Marcos, mga kabayan, I'm giving the ICI the full authority to release the video of my testimony. Ito naman, kahapon ko pa ito iniisip, pero buti nilang sinabi po ni Sir Banat Bae. Sabi naman po, payag ka pala Bakit ka pa humingi ng executive session? Ayun nga Bakit pa, kung payag pala siyang, payag pala siyang i-live stream yung, or i-release yung kanyang video ng kanyang mga testimonya, bakit hindi na lang i-live stream? Di ba? Duda ako kasi maybe mga kabayan, i-editin pa po nila yung video, no? Yung mga crucial part, no? Yung mga, syempre, yung mga pag-aming hindi sinasadya, okay?
ay kailangan nilang i-delete, no? I-remove from the original video. Okay? Sinong tanga ang maniniwala sa inyo? Ha? Sinong tanga ang maniniwala sa inyo pagkatapos nyong itago ang inyong pag-uusap? Papayag ka ring ilabas ang inyong pag-uusap. For what? What is the reason behind? Yeah? Ano po ang rason sa likod ng inyong mga kasinungalingan? Pag kami, no? Hindi po tayo magpapadala dyan kay Sandro Marcos na I'm giving the full authority to release the video of my testimony. Bakit hindi ka na lang nagsalita ng live? Di ba? Bakit hindi nyo pinacover sa mga bayarang media? Di ba? Kasi kasi kahit mga bayarang media yan, may makikita pa rin yung taong bayan eh. Di ba? May ano pa rin, may makikita tayong medyo, teka lang. Iba yata yung sinabi niya, di ba? Parang ganun mga kababayan. Okay? Nag-iingat sila. Napaka-maingat po talaga ng ICI. Napaka-maingat ng ICI in terms of investigating flood control anomalies. No? Lalong-lalo na kung iniimbestigahan ay mga kalyado ng administrasyong ito. Alright. Anyway mga kababayan, ano po inyong opinion, reaction dyan, i-comment nyo na lang at ito. Pasadahan po natin ang video ito na kung saan, ito po, Kongreso Sandro Marcos mananagot, Korte kumanta, pork barrel illegal, PBBM nilaglag anak. Ito pakinggan po nga po natin ito mga kababayan at bigyan natin ng reaction. Pakinggan ha. May mala pork barrel umanong sistema sa mga proyekto ng DPWH at ayon sa report ng PCIJ, isa si Congressman Sandro Marcos sa may pinakamalaking parte. Sagot naman ng Malacanang, handang magpa-lifestyle check. Ayan yung allocation. Naku po. Yan ang bagong pangalan ng pork barrel. Tandaan niyo, di ba? Sabi ng Supreme Court, ang pork barrel ay illegal. Tapos pinalitan nila na kung ano-anong pangalan, DAP, PDAP, insertion, ngayon allocation na. Grabe. Presidential Sun. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita, si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, una sa lahat, ano ba itong mala pork barrel scheme na tinutukoy ng PCIJ? Di ba't nung pandineklarang illegal ng Supreme Court ang pork barrel? Yun nga, Jiggy, gaya nga ng sinabi mo, base doon sa PCIJ report, tinagurian nila na pork barrel king itong si Representative Sandro Marcos. Ang sinasabi kasi nila, pinakamalaking bulto doon sa allocable funds ng DPWH yung napunta sa kanya. Halos 16 billion pesos daw yung nauwi sa kanyang distrito. Hiningan natin ng reaksyon ng Malacanang tungkol dito, pero malinaw ang sinabi ni Palace Press Officer under... Grabe mga 16 billion mga kaubayan. 16 billion po ang napunta kay Sandro Marcos. Saan kaya yan mga flood control ba yan? Ano ba yan? Mga ghost project ba yan? Secretary Claire Castro na hindi siya pwedeng magsalita on behalf of the presidential son. Pero ang malinaw dito, wala naman daw exempted pagdating doon sa usapin ng lifestyle check. So ang sabi ni Jose Castro, kung kinakailangan na isailalim sa lifestyle check si Representative Sandro at ang kanyang pamilya, pwede raw itong mangyari dahil hindi nga nagbibigay ng exemption si Pangulong Bongbong Marcos. Nauna na hindi raw nagbibigay ng exemption mga kaubayan. Bakit yung ibang mga politiko nagpa-hair follicle test na? Bakit ang pamilya nila hindi pa rin, di ba? Nagpapa-hair follicle test mga kaubayan. So sinungaling talaga itong si Castro eh. rin naman daw na binanggit ni Ready sa lifestyle check. Pero hindi ready sa hair follicle test. Alam niyo kung bakit? Hindi, para lamang po sa kaalaman ninyo. Kasi yung lifestyle check, madali naman itago ang pera eh. Madaling itago ang kayamanan, madaling susanay na sila dyan eh. Naalala ninyo? Alam na nila, sabi nga nila, yung mga nagloko daw ng mga kalalakihan, kung dati nahuli niyo yung mga boyfriend ninyo, tapos biglang nagbago ko, no? Ang sabi nila, hindi nagbago yan. Gumaling lang yan magtago. Alam mo, ganun din ang nakikita ko dito eh. Ganun din ang nakikita ko dito. Mga magaling lang sila magtago. Kayang-kaya na nila itago yan kasi nangyari na nga sa kanila yan, di ba? Nangyari na yan eh. So magaling na sila ngayon magtago. Alam na nila kung anong next step, kung anong gagawin para hindi ma-sequester yung kanilang mga kayamanan na tulad nung nangyari nung after the Marcos Sr. incident, di ba? So, ang tanong,
Kung ready pala sila dyan, bakit di sila ready sa hair follicle test? Kasi nga, yun, hindi matatago. Nasa DNA na yun, hindi na mawawala yun. Kaya nga, ewan ko. I mean, kung ito kasi sinasabi nila, we will not, hindi kami papatol dyan sa ganyang klaseng mga hamon, di ba? Bakit itong lifestyle check, payag kayo sa hamon na to? Pero doon sa drug test, di kayo payag. Di ba? Be consistent. Kung sinasabi nyo hindi kayo papatol sa mga nag-aakusa sa inyo, be consistent. Bakit dito okay lang kayo? Alam na this, di ba? Alam na this. Representative Sandro, na handa rin naman siyang humarap sa Independent Commission for Infrastructure. At nasabi nga niya yan, pero sa ngayon ay inaantabayanan na lamang daw natin kung kailan yung ibibigay na eksaktong petsa o schedule ng ICI para makapagbigay din ng testimonya at maimbestigahan. Ito si Congressman Sandro. Chiki? Maricel, sa ibang issue na flag ng COA, ang 14 million pesos na uncollected receivables ng OP umano. Anong detalye nito at anong paliwanag ng Malacanang? Tama ka, Gigi. Nasa 14 million itong pinag-uusapan natin na flag ng COA. Pero ang paliwanag dyan, Undersecretary Claire Castro. So ito muna tayo ha. So ito ang pinakamay matinding itong sinasabi dito na allocation, di ba? Grabe. Ayan kita nyo yan, yung allocation na yan. Nababasa nyo ba yan? Ako hindi. Babasahin natin yan ha. Ayan. 15.8 billion. Yan yung allocation. Ang lupit, yan ang total. Alam mo, mga kababayan, hindi hubiro. Baka kasi, alam mo eto marami sa ating mga kababayan, hindi na ho nila malubos maisip kung gaano kalaki yung billion. Sabi nga nila, yung mga nakaraan, naalala nyo yung kila Napoles, magkano lang yung pinag-uusapan doon, nalalaglag na tayo sa upuan noong time na yun. How much more yung ngayon? Times 5, times 10 ang ninanakaw. At ito, mga individual pa lang po ito, hindi pa totality ito Hindi pa total. Individual pa lang po yan sinasabi ng na di umano ay na ibigay o allocate sa kanila, sa distrito nila at ewan natin kung naipagawa o hindi. Basta ang sinasabi, napakalinaw ho dyan, yung allocation ay pork barrel at ito nga ang nangyayari ay pinakamalaking pork o allocation ay itong si Sandro Marcos. Sen mga kabayan, magnanakaw ang, sabi nga ng iba, babasahin ko lang sa inyo mga kabayan, yung naging komento ng ilan sa ating mga kabayan, sabi nila, magnanakaw ang lolo, magnanakaw ang ama, magnanakaw din ng anak, apo. Ayan mga kabayan. Kayo na lang pong humusga. Ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito mga kabayan, i-comment nyo na lang po. Yan, maraming salamat. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.